Hello, wow! Ayan, hello beautiful! Welcome back at Everything Nice at Rich Sagaland Love. Ay sorry, hindi pala tayo magsasagaland Love dahil ipapasyal ko kayo ngayon dito sa Zambales. So, sa San Antonio po ito, Pundakit Beach, at makikita nyo po ang Camara Island, Capones Island na iyan. So, hindi ko po sure yung isang island na iyon. At makikita nyo naman ang laki ng alon. So, it was June 27 and 28. So, naka-red flag po dyan. At ang pinakagusto namin at nahook talaga kami sa vibes dito is yung mountain view na yan. Ang ganda, nakaka-relax siya. It's the mountain and the waves of the Zambales. Kaya kami ay na-relax dito sa dagat. Ayan. So, exactly 4:30 a.m. umalis na po kami sa Muñoz, Nueva Ecija, going to Cabanatuan. Sinundo po namin yung aking mother. Sinama po namin siya. And dito po kami dumaan sa Silex. So, meron na pong Silex dito. Ano po ang Silex? Central Luzon Link Expressway. So, ang binayaran po namin dito sa toll fee is 700 papunta and then pabalik is another 700. Ayan. So, in fairness, first time kong dumaan dito sa Silex dahil kagagawa lang po nito, I think ngayong taon lang natapos yung Silex po na expressway na iyan. And ang ganda ng mga view dito sa Silex because there are such of the mga trees, ganyan. So, nakaka-relax yung vibes. Parang yung napapanood natin sa ibang bansa na habang nagda-drive sila is yun yung nakikita din natin, parang ganun din ang datingan. Ayan na nga yung view. So hindi ako nakakatulog sa biyahe kasi mas na-appreciate ko talaga ang view ng environment. So maka-nature lover tayo actually. So umuulan po sa ibang part. I think this is somewhere in Pampanga or Tarlac. It's either doon. So, we're here at ayun, hindi ko mabasa yung dinaanan namin. So, makikita nyo, medyo maulap. So, medyo nasasad na ako sa part na to kasi baka nga hindi kami makapagdagat. So, iniisip ko na baka umuulan, malaki alon, hindi kami makaligo. Which is, parang masasayang yung binayad namin kasi kaya nga kayo nagpunta ng dagat is para maligo doon. So, medyo may ganun na akong feeling. And, look on the other side ng dinaanan namin is araw naman. Ayan. O, diba? Ang ganda talaga ng mga view pag may mga mountains, ganyan. So, habang nagbabiyahe kami, iniisip ko na paano kung hindi nagawa yung daan na ito? Kasi before, nagpunta kami ng Zambales way back 2007 is doon talaga kami dumaan sa Bulacan and then Manila. Doon talaga kami dumadaan kasi wala pa namang mga expressway noon. So, oo. Tapos nagpunta din kami sa Capones Island. So, I thought I would go again after ilang years na ba ang nakakaraan. So, mga after 14 years yata. Pero, ayun. So, malalaman niyo later. So, ayan. O, diba? May pa-rainbow. So, isa sign na umulan na nga dito sa part na ito. So, I think that way is papunta na to ng Subic. Yes. So, habang papunta nga kami is nag-iisip-isip na ako na what if, malakas nga ang alon dahil nga bumagyo. Oo, dahil may bagyo pero hindi tumuloy ang bagyo dito sa part ng Luzon, North Luzon, pero umuulan pa rin at malakas din ang hangin. So, ayan, andito na kami sa Subic. Hindi ko makuhanan yung part na nasa dagat tapos may mga bangka kasi yun, maraming nakaharang na puno. So, ayan. So, sa part na to, dito napapasok na kami ng San Antonio, Zambales. Yung part na yan. Oo. So, ang tawag dito, 3 hours po yung biyahe namin going to
sa Anbales. So, medyo malapit-lapit kaysa sa pinuntahan namin last time sa Kasapsapan. So, kung hindi niyo pa po napapanood, maganda din po sa Kasapsapan. Yun lang, ay may kalayuan. 7 hours kami nagbiyahe, 6 to 7 hours. Ngayon naman is 3 hours, kaya medyo sabi ko sa sarili ko, ay malapit lang. Anyway, so in fairness, ayan, nandito na pala kami sa may palengke. And sabi ko nga, ipo-vlog ko din to kasi last time na napunta kami sa Sapsapan, dami namin ng biling isda pero hindi ko na i-vlog kasi naiwan ko yung phone sa car. So, eto, ayan, mga damit. O, diba? Kung kailangan bumili ng damit is pwede naman din dito. Pero, ang pinunta kasi namin is mga isda. So, dumating kami dito around mga before 9 yata itong time na to. So, may mga bilihin pa ng isda. Mabibilan pa ng isda kasi pag mga before lunch, wala, naubos na ang isda. At saka, maliit lang yung ano nila, yung tindahan ng mga isda. Kasi parang ina-expect namin, kagaya sa Palermo, maraming tinda, maraming mga isda. Maraming variety ng isda. Pero nung dumating kami dito, hindi namin ina-expect na ganito lang pala kaunti. Kasi ang ina-expect ko talaga is marami talagang isda kami mabibili. Pero, ayan. So, malapit na tayo. Oo. So, in fairness malinis ang market ng San Antonio, Zambales. Oo. Ayan. So, at saka ang hirap din, umuulan nung nagpunta kami. Kaya, buti na lang naka flat na sandals na kahit mabasa. So, ayan. Ate, ano to? Trindor. Ay, trindor. Walang malaking tuna. Trindor. Ano tayo, ate? Asan na ba yung nakita ko kanina? Puro bangus na. Magkano sa yellow pin, ate? Magkano? Magkano po? 220. 220. Isa nga. Isang kilo po. Isang kilo po. Andito na kami sa San Antonio and eto, meron checkpoint. So, tourist checkpoint daw. Magbabayad ka ng 20 pesos per adult and 7 years old below ay walang bayad. Not sa children, syempre. So, sabi ko, saan po napupunta yung bayaran namin na 20 pesos? So, sabi nila, sa barangay daw. Hindi naman na-justify yung tanong ko, ewan ko din. So, I don't know kung paano sa barangay. Oo. So, anyway, malapit na kami sa Villa Janela po kami check-in. So, yan po yung napili ko na resort kasi the plan was going to the Capones Island and Anawangin. Kasi sila yung malapit. Kasi may mga natanungan ako na resort is malayo daw sila. So, dapat daw sa San Antonio. So, ayun. So, sila yung nakita ko. So, nag-search lang din ako sa KYT. Oo. So, medyo pangit yung daan dito kasi umulan, tas may part na lubog-lubog. So, kung mababa yung sasakyan nyo, kagaya ng sasakyan namin, is medyo mahirap po. And, ayan, nakikita nyo naman. So, papaloob pala yung sa Villa Janela. So, looban talaga siya. Ayan. So, malapit lang din to sa market. And, pabalik-balik din kami kasi may mga bibilin din kami na hindi namin nadala. And yun nga, yung sa putahe na naisip namin lutuin is may mga kailangan kami rekado na kulang pa. And doon sa may palengke, medyo nahiya na akong mag-video kasi nung nakita nung bumibili na naka-video is parang bigla siya umiwas. Oo. So, parang na-conscious naman ako na
pinatay ko na yung video. Anyway, kasusunod ulit, abangan nyo naman kung saan kami pupunta. And hindi ko iaano yung video. Ayan. So, andito na tayo sa Villa Janela. Excited na ang person. Ayan. So, ang ganda dito, parang medyo private itong resort na to. Hindi siya crowded. And even yung mga katabi niya is konti lang. Parang mga private resort sila. Almost. So, ayan ang itsura niya. So, it's more of the trees. Actually, masayang maligo kapag maraming puno kasi malamig. O, kaysa dun sa beach na walang masyadong mga puno, mainit. Ayan. So, andito na nga tayo sa Villa Janela. So, ito na yung entrance. And let's go. Ayan. Ipapasyal ko na kayo ngayon dito sa karagatan ng Pundakit Beach. Paan na lang siya para makapaglakas dito. Yung slipper niya ay nandoon eh. Paan na lang siya dito. Tatanggalin yung bigla. So, maulap nga siya and ang laki ng alon nung time na napunta kami dito. Malakas din yung hangin. Ayan. O, di ba walang katao-tao? Oo. So, malakas yung hangin dito sa part na to. And maririnig yun naman sa video. Though hindi nahanginan yung buhok ko. Ayan. So, ayan ang aking anak. Ayan. So, siya na magtutour sa inyo papunta na ng dagat. So, di ba? Parang parang binata na siya. Batang binatang itsura. So, siya na po ang magtutour sa inyo. Sige na. Let's go. Let's go, Wayne. Yung buhangin dito is may black sand kasi volcanic during pinatubo. So may volcanic activity, parang ganun. So ayan, kaya naging may pagka black sand siya. So para din siyang may asin, may crystal yung sand niya. So ang forma, oo. So sayang walang masyadong shell. Yun pa naman ang gusto ko sa isang dagat, o di ba? So, sa part na to, makikita nyo, malaki yung alon. Ayan o, ang laki. At ang lakas, parang mahihila ka. So, tinry ng hobby ko na pumunta dyan. Lumubog daw siya. Buti na lang daw is nakapunta siya sa malapit. Kung hindi, mahihigop siya papunta doon. And wala kang naliligo kasi nga, malaki yung alon. And red flag. So, yun na yung iniisip ko na hindi nga kami makakaligo.
Ipapasyal ko naman kayo ngayon sa loob ng resort. So, meron silang cottage. So, ang sabi nila, kapag maaga kaming dumating at meron pang naka-room sa room namin is pwede kami mag-stay dito sa cottage. So, I was expecting a cottage na parang kubo. Yung pwede kang mahiga. Pwede naman mahiga. Kaya lang kasi basa yung mga lamesa nila. So, dito, mayroong nagka-camp. Ito yung part na campsite nila. Kaya pala mayroon ditong maluwang na part. Sabi ko, ba't kaya sayang naman dito kung tayuan nila ng resort? Ayan. So, kitang-kita yung island. So, tapat lang talaga. So, sa part na to, pasyal ko kayo sa may swimming pool area. So, kung hindi man kami makaligo sa dagat is pwede kami dito mag-pool. And, ayan. Perfect para sa tag-ulan. So, ito yung nila, restaurant. So, around 9:30 yata kami namating or before 9, di ko sure. Basta ganun, parang 9. Tapos kumain na kami dun sa may cottage. May baon kami na longganisa and egg. Oo. Tapos meron silang, ito yung CR, pwede kayong maligo dyan. Tapos kailangan mag-shower muna kayo bago kayo maligo. So, ito is, meron naman yan mga signage kung ilang feet. So, ito nasa 5 feet above. And in fairness naman din sa pool nila is mainit. May inopen sila doon na parang humihigop doon sa tubig tapos nilalabas din siya. Tapos mainit yung tubig. Hindi siya malamig. So, perfect. So, nakakatuwa naman pala itong Villa Janela sa part na ito. So, ito pambata to, nakikita nyo. And then, ayan. So, meron din siyang padulasan, pero hindi na kami nakapagpadulas dyan. So, walang naka-room sa room namin, kaya 10:30 is nakapasok na kami ng room. So, mamaya ipapasyal ko kayo doon. So, I'm hoping na parang bukas sana hindi na red flag para makapunta na kami ng island kasi 2 days and 1 night po kami. So, ito yung aming sasakyan and then doon ko naman kayo itutour sa pinag-stayan namin. So, dito kami sa Casita. Casita ang tawag nila dito. And ang ganda ng natuluyan namin kasi very comfy. And meron kaming parang terrace. Ayan. O, diba? Ang ganda-ganda dyan. O. Very Pinoy. And ayan, sa labas yung CR. And then, ito yung terrace namin. So, mga tulog si Mother at saka yung si Ate Jing. Ayan. So, puna ko na kayong ipasyal dito sa banyo. Ayan, wala nga lang salamin. Oo. So, dyan ako nasan. Ba't wala namang salamin? Oo. Ayan. So, may shower and importante na pagpili sa resort ay malakas ang shower at may wifi, may kuryente. So, dito merong electric fan at ayun na nga yung wifi. Ayan. So, meron ding switch ng kuryente. So, ayan. O, diba? Very comfy and hindi ko ma-express yung word na nasa isip ko right now. So, dito yung room namin. 4 packs po kami plus 1 paddler. Total of 5. So, ayan. Si Javi at saka si Wayne. So, meron na din towels. Ayan. Aircon na din po ito. Ayun. So, this is for 4 packs. So, medyo maliit lang siya. Oo. Pero, panalo naman sa terrace. Ayan. Mga gamit namin. So, ikot-ikot muna ako habang ine-explore ko tong resort. So, umuulan araw po dito, kaya nakapayong po ako. Tsaka, syempre, ayoko ding umitim. Oo. yun eh. Ayan. So, meron din kami ng lutuan dito. So, nasa labas siya ng Casita. So, unahan nga lang kayo sa pwesto dito. Ayan. O, diba?
linis, and ayan. So, nagpunta na kami sa dagat. Ayan, sa Wayne. Gustong gusto niya yung sun, in fairness naman sa kanya. Ayan si mother, sa isip-isip niya siguro, sayang hindi kami makaligo. Ang ganda ng dagat. Ayan. So, ngayon is magluluto kami. So, this is alupihang dagat. So, 100 pesos isang plato siya. And then, nagluto ako ng buttered hipon and crab. Ayan. O, diba? Ang sarap. So, gabi na tong part na to. So, ako na nagluto ng dinner namin. And then, while si Happy, nag-iihaw siya ng liempo. Ayan. And then, magluluto naman ako ng pusit. So, maliliit to na pusit. Last na kain ko nito 2012 dun pa sa Boracay. So, ngayon lang ulit ako nakakain. And ang sarap niya, maliliit lang po siya. Oo, 220 yata yung kalahati. Mahal hanech. Ayan. Pero ang sarap. So, ano po yan? Adobong pusit. And then, ito na yung alupihang dagat. Ano lang, halabas lang ginawa ko. Kinuluan ko muna sa luya, tapos yun, ginisa ko sa butter and garlic. So, hindi ko alam kung anong pinaggagawa ko dito. Ayan, so the food is ready, the dinner is ready, the pulutan is ready. Ayan. So, kinabukasan ng umaga is malamig pa rin. Ay, hindi pala malamig. Malaki pa rin yung alon at naka-red flag pa din. So, hindi talaga kami makakapunta ng dagat ay ng island. So, sayang kasi gusto ko talaga mag-tour sa Capones at sa Anawangin Island. Ang ganda kasi doon. So, better next time na lang siguro. Oo, sa mga panahong hindi maulan at hindi malakas ang alon.
So hanggang mga video lang tayo dito sa part na to, pero in fairness ang ganda ng mga bulubundukin dito. And ayan, marami pang part na bakante, baka gusto nyo bumili ng resort, ng lupa at magtayo ng resort dito sa San Antonio, Zambales. Ayan o, ang ganda. Oo. At malapit lang sa island. O, diba? Hello! Hello ka dali! Okay, great. Under the golden light, moon moving slow, feeling so right. Barefoot steps, rhythm in the air. In this summer heat, we don't care. Feel the breezes lifting us high, we're chasing the waves, touching the sky. Together we rise, no looking back. This summer vibe is on the right track. Summer vibes, we're feeling the heat, dancing all night to the ocean beat. Under the stars, we're never alone. This is our time, a summer unknown. Oh, summer vibe. We're feeling alive summer vibes. Sun is low, but we're still here. The night is young, the stars are near. Every moment so wild and free. This is the life it's meant to be. Feel the warmth of the night, we're glowing bright, hearts so light. Every breath, every smile, in this moment we go wild. Summer vibes, we're feeling the heat, dancing all night to the ocean beat. Under the stars, we're never alone. This is our time, a summer unknown. Summer vibes, we're feeling alive like summer vibes. The sun gets low, but we're still here. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog today. So, naka 2 days and 1 night po kami. So, ang binayaran po namin is nasa 4,500 for 2 days and 1 night. So, with breakfast na po iyon. So, ang breakfast po namin is egg and hotdog. So, na may coffee, syempre. Ayan. So, pabalik na po kami ng Silex. Dito na po kami dumaan ulit syempre. So, ang Silex pala is east-west from the Esitex Dplex Interchange in Tarlac City to Cabanatuan City in Nueva Ecija. Cutting travel times between the two areas from over an hour to just 20 minutes. So, mas pinalapit. Yun lang, syempre may bayad ang expressway. So, yun lang at na-enjoy ko ang view again na ito. Pabalik na kami ulit and I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog today. Hindi man kami nakapag-swimming is nag-enjoy naman kami sa view and sa food. Oo, bumili lang kami sa palengke and then nagluto lang kami. So, you can do it on your own. Meron din naman restaurant doon. So, sa mismong Villa Janela. Meron din naman sa labas pero
Mas magastos kasi kung doon kayo sa labas kakain, unlike kapag kayo magpe-prefer, nakakapagod nga lang, pero mas matipid. So anyway, again, kung nag-enjoy kayo, please don't forget to hit the like and subscribe button, and pa-share na din sa inyong mga family, and of course, pa-comment na din kung ano ang inyong masasabi. Oo. So, this is your nurse Plantita. Ayan. Traveler. This is your nurse Traveler. Ayan. Saying God bless po at lagi mag-ingat. So, kita-kits na lang sa update sa ating mga plans, and abangan nyo again ang aming travel soon. So, God bless. Bye!